Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang hapon po sa mga mahal naming mga kapatid na nakikinig dito sa Saudi Arabia, kahit saan kayo naroroon. Especially sa mga kapatid namin na dito sa Hail City na matagal na nagsusuportan at nagsusubaybay sa ating weekly madras. Biyayaan nawa kayo ng Allah. At magandang gabi po sa mga mahal naming mga kapatid na nakikinig dyan sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah sa inyong walang sawang pag-aaral, pagdadagdag ng kaalaman. Lagi po natin tandaan na ang mga oras na ginugugol natin sa ating pag-aaral sa ating relihiyong Islam ang siyang pinakadakila sa ating mga oras na nakatapat sa dakilang araw na ang Friday, na ngayon po ay bilang reminder ay nakatapat sa dakilang buwan na ang Rajab. Pag ang oras o lugar ay dakila kay Allah, ay dakila din ang mga nagagawa nating kabutihan dito. Kaya dalangin natin kay Allah na tanggapin niya sa atin ang anumang mga mabubuting gawa natin. Natapos po natin ang mga kondisyon ng pangarap kay Allah last Friday at ang tatalakay natin ngayon sa abot ng itatawfik ng Allah sa atin ay ang mga klase o mga uri ng pangarap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakakompleto ang kanyang pangarap sa mga tao ay ang makompleto niya ang mga uri ng pangarap na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bago po natin isa-isahin, ipaliwanag ay sabihin natin muna, banggitin natin muna ang pitong klaseng pangarap kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapapansin po natin na mukhang walang napapaloob sa lagi nating pinapangarap. Kasi ang nakasanayan natin ay, ang pinangangarap lang natin ay ang pinaka malapit sa atin. Yung buhay natin dito sa mundo, paano gumanda. Kasi yun lang ang alam natin, yun lang ang naaabot ng ating pag-iisip. So, mapapansin po natin sa pitong klaseng pangarap na ito kay Allah na lahat may katibayan sa banal na Quran na wala yung lagi natin pinagpangarap. Kaya ito ay tinuturuan tayo ng Allah kung ano at paano tayo mangarap sa Kanya. Ang itinuturo niya sa atin ay ang pangarapin natin ang mas malaki. Pangarapin natin ang mas malawak, mas malaki, mas masarap at mas matibay. Una sa mga klaseng pangarap kay Allah ay ang raja o rahmatillahi azza wa jalla. Ang pangarapin mo ang awa ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Ang pangarapin mo ang awa ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Pangalawang klase ng pangarap ay raja o thawabillahi azza wa jal. Ibig sabihin, ang pangarapin mo ang gantimpala ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Ang pangarapin mo ang gantimpala ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Pangatlong klase ng pangarap kay Allah ay raja o lika illahi azza wa jal. Ang pangarapin mo ang magkita kayo, magtagpo kayo kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Na yun po ang nabanggit natin last Friday na hindi mangyayari ang pagtagpo ng tao kay Allah maliban lang kung makapasok sa paraiso. Pangapat na klase ng pangarap kay Allah ay raja ul qurbi minallahi azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Ang pangarap na maging close ka
kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Maging close ka kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Panglimang klase ng pangarap kay Allah ay raja'un nadri ila wajhillahi azza wa jal. Ang pangarapin mo na makita mo ang pagmumukha o personality ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yun ang pinagkaisahan ng mga scholar na higit pa sa paraiso. Higit pa sa paraiso kung makita mo ang personality ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim ay raja'u ridwanillahi azza wa jal. Ang pangarapin mo ang katuwaan ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang sa iyo. Ang katuwaan ng Allah sa ibig sabihin, pangarapin mo na matuwa ang Allah sa iyo. Matuwa ang Allah sa iyo. Pang-last ay raja'u sima'i kalamillahi azza wa jalla fil jannah. Ang pangarapin mo na marinig mo ang boses ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So talagang mangyayari po ito sa mga taong pinangarap nila ito at sinuportahan nilang trabaho. Nangarap sila na may kasabay na pagsisikap tulad ng natalakay natin last Friday. So balik po tayo sa number 1 na isa-isahin natin ipaliwanag sa pamamagitan ng pagbanggit ng autor sa librong ito ng mga katibayan na nagpapatutuo na tunay na katotohanan ang kaniyang sinabi. Ang una, ano po ang una? Unang klase ng pangarap kay Allah, raja o rahmatillahi azza wa jal. Ang pangarapin mo ang awa ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Sinabi ng Allah sa banal ng Quran sa Suratul Baqarah verse 218. Sabi niya, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sa katotohanan, sabi ng Allah ay silang mga naniwala. Sino ang kanilang pinaniwalaan? Siyempre ang Allah at ang kaning sugo. Sa katotohanan ay silang mga naniwala, walladina hajaru, at ang silang mga lumipat o nag-immigrate. Sino po ang tinutukoy dito ng Allah? Ang tinutukoy dito ay ang mga sinaunang Muslim sa Makkah. Sinaunang nanampalataya sa Makkah sa unang yugto ng pagkasugo ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Wajahadu, at nakipaglaban sila fi sabilillah, sa landas ng Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ang mga yaon, sabi ng Allah, ay pangarap nila ang awa ng Allah. So ito ang point of view, mga kapatid, sa Islam, na itong mga pinuri ng Allah na kinukwento niya sa atin, na mga sinaunang nag-Muslim na nampalataya sa mga taga-Makkah, ay ano ang kanilang ginawa? Nanampalataya sila kay Allah at nag-transfer sila sa Madina. Bakit po sila nakatransfer? Umalis sila, nag-alsa sila mula sa Makkah tungo sa Madina. Kasi po nung nag-Muslim sila, ay inaway sila ng kanilang mga kamag-anak. Pinahirapan sila. Kaya gusto ng kanilang mga kamag-anak na hindi nag-Muslim na bumalik sila sa dati nilang relihiyon. Kung hindi, ay pinaparusahan sila. Kaya noong nahirapan sila, ay pinahintulutan sila ng Allah na mag-transfer sa Madina. Sa Madina na kilala natin na noon ay Yathrib. So, hindi lang sa nag-transfer sila sa Madina, kundi nakipaglaban sila sa landas ng Allah. Ang pakipaglaban po, mga kapatid, sa Islam ay hindi lang
paghawak sa baril o di kay paghawak ng espada. Pakipaglaban, laban sa sarili natin, ayun ang malaking pakipaglaban. Ang pilitin natin ang ating mga puso na paniwalaan niya ang katotohanan na yun ang Islam. Ang pilitin natin ang ating sarili na sundin natin ang mga utos ng Allah alang-alang sa kanyang kaligtasan. Ang pakikipaglaban natin sa ating mga sarili sa kanyang mga kagustuhan na labag sa batas ng Allah. So yun po ang malaking pakipaglaban. Ang mapilit mo o makontrol mo o ma-educate mo ang sarili mo na maging masunurin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag hindi mo siya na-control, ay ikaw ang makukontrol niya. Pag hindi natin na-control mga kapatid ang ating mga sarili, ang ating mga kalooban, ay tayo ang makukontrol niya. Kaya sino man ang taong makontrol ng kanyang kalooban, makontrol ng kanyang sarili, ay talagang meligro siya. Meligro sa mundo at meligro sa kabilang buhay. Bakit? Kasi once na ang nagmaniho sa buhay mo ay ang sarili mo, ay ano ang katangian ng sarili mo? Ang sinabi ng Allah sa banal na Quran ay, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sa katotohanan, sabi ng Allah ay talagang ang sarili ng tao ay ang ipinag-uutos niya sa kanya ay ang masama. Bakit masama ang naipag-uutos niya sa atin? Kasi wala siyang alam. Ganyan kameligro ang walang alam mga kapatid sa Islam. Kaya kahit na minsan ay masyado tayo busy, ay pinagsisikapan natin na makashare tayo ng kahit kaunting kaalaman, baka pagpalain ng Allah sa atin lahat. So, napaka-importante pong magdagdag ng kaalaman. So, tingnan ninyo, yung weekly madras natin na every Friday ay sobra 10 years na. Sobra 10 years na. So, marami pa tayong natutuklasan na hindi natin alam dati. So, ang dami pa nating kailangan maunawaan, malaman na lahat kapakipakinabang sa ating buhay dito sa daigdig at mas lalo na sa kabilang buhay. So, yun po ang inappreciate ng Allah sa verse na ito, na wala silang ibang pangarap kundi ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanampalataya sila dahil pangarap nila ang awa ng Allah. Lumipat sila sa Madina dahil pangarap nila ang awa ng Allah. Nakipaglaban sila sa landas ng Allah dahil pangarap nila ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pakipaglaban mga kapatid sa Islam, yun ang binigyan natin ng maikling paliwanag na ang pinakamalaking pakipaglaban ay ang pakipaglaban natin sa ating mga sarili upang maging masunurin, magpasailalim sa kalooban o batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang pakipaglaban ay ang pakipaglaban sa mga kalaban ng Islam. Lahat ng kumakalaban sa katotohanan na yun ang Islam ay obligado sa atin na kalabanin natin sa anumang kaya nating gawin. Ulaika yarjuna rahmatullah, ang mga taong yan, sabi ng Allah, ay pangarap nila ang awa ng Allah. Wallahu ghafurur rahim, at ang Allah ay lubos na maawain at ang Allah ay lubos na mapagpatawad at lubos na maawain. So, katangian ng Allah, ibig sabihin, hindi sila nagkamali. Hindi magkakamali ang taong pangangarapin niya ang awa ng Allah dahil lahat ng bagay mga kapatid sa Islam ay ang pinakamalawak ay ang awa ng Allah. Oo nga na nagagalit ang Allah, pero mas malawak ang kanyang awa kaysa galit niya. Lahat ng malawak ay kung ikukumpir mo sa kanya, ang awa ng Allah ay mas malawak ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi po tayo dapat magdalawang isip na humingi sa kanya ng anumang gusto natin. Dahil ang Allah ay lubos na mapagpatawad sa mga kasalanan at lubos na maawain sa lahat ng nilalang.
So, lagi po natin tandaan na ang malaking awa ng Allah sa atin ay ang ipaunawa niya sa atin ang katotohanan at manatili tayo doon. Ang ipaunawa niya sa atin ang katotohanan at manatili tayo doon. Putulin natin muna ang voice para hindi maging alanganin sa pangalawang uri ng pangarap kay Allah subhanahu wa ta'ala.